Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. Hello. Magandang gabi po. Ayan. Ngayong gabi po ay napakahalaga ng ating pag-aaralan. Dito pa rin to, bahagi ito ng ating serye na pinag-aaralan na ang ating theme ay How to Find Hope in a Troubled World. Ayan. Para sa mga first-timer, ito po ay tinatalakay natin. Alam naman natin, napakagulo ng mundo. Lalo na po sa panahong ito. So ngayong gabi, ang ating paksa, particular na topic na ating pong pag-aaralan ay pinamagatang ang paraan ng Diyos tungo sa tiyak na pag-asa. Since ng ating tema ay paano makakasumpong ng pag-asa sa magulong mundong ito. At meron na tayong idea kung papaano at walang iba ho kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong maniniwala sa mga nangangaral na merong ibang dadaanan sa kaligtasan. Direkta ho tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang may kakayanang magligtas. Wala nang iba. Tandaan ho natin yan. Dahil alam nyo, ang Seventh-day Adventist ay napagkakamalang kulto. Ang kulto po ay yung pong mga nagtuturo na mayroong pong dadaanan para maligtas na hindi naman yung ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tagapagligtas, wala nang iba, kaya direkta tayo sa Kanya. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayroong paraan na ibinigay nang pagkatapos na ang tao ay magkasala, magulo na dahilan sa kasalanan, meron po siyang gabay na ibinigay para magkaroon tayo ng tiyak na pag-asa. Kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi pwedeng tanggihan ng tao. Pwede naman tanggihan, pwede namang hindi tanggapin, pero tiyak po natin, sigurado tayo na yung kanyang ibinigay na gabay, yan ho ay magdadala sa atin sa mabuting uri ng pamumuhay. Kaya nga lang ating pag-aaralan ito ngayon sapagkat ito pong ibinigay niyang gabay na ito ay hindi na ho napapansin ng maraming mga tao. Pansinin po natin, magsimula ho tayo sa ating tahanan. Ang tahanan noon ay isang ligtas na lugar. Para ikaw ay hindi mapahamak, para ikaw ay safe, kailangan ikaw ay nasa loob ng bahay. At ang sabi ng mga magulang, umuwi ka ng maaga para ikaw ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, ang larawan ng isang sambahayan, nandun yung magulang at doon yung mga anak, ay isang ligtas na lugar sa isang pamilya. Kaya nga, ang larawan ng isang pamilya ay napakagandang halimbawa. Ang sabi pa nga po, ang pamilyang nagkakaisa, lalo na po na mananampalataya sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, ay isang munting langit dito sa lupa. Kaya kapag ang pamilya ay walang Diyos na nangunguna, ay pwede pong yan ho ay munting impyerno sa lupa. Kaya ang tahanan sa lupang ito, kapag hindi ang Panginoon ang namagitan, delikado mga kapatid. Ngayong gabi, katulad ng ating nabanggit, ay pag-aaralan ho natin paano magkaroon ng masayang pamilya sanging sa pamamagitan labang ng gabay na ibinigay ng ating Panginoon. Ang mga anak na noon, napakadisiplinado. Mga kapatid? Bata pa, marunong tumulong sa magulang. Talagang maaasahan mo na. Pero ngayon, binata na't dalaga na, walang pakialam sa gawaing bahay. Hindi nga marunong mag-init ng tubig yung iba. Paano ba niya mag-init ng tubig? Grabe naman yan. Sobra naman yata. Walang ibang alam lutuin. Kundi itlog. Sa itlog, masunog pa eh. Yung nilagang itlog. Ay talaga naman. Yung pong aming pamangkin, yung parang anak na namin, si Shaika, yan ho, maliit pa yan, ay lagi na po naroon sa amin. By 3 years old, ang simbahan namin doon sa Kainta, ay mayroon pong hagdan, mga bata dito sa taas tinuturuan. Tapos
merong matandang baba na ng hagdan. Nakita niya, 3 years old. Sabi niya, nanay, sandali lang. Alalayan na kita. sabi ng matanda, hoy, ano ka bang bata? Liit-liit mo, madaganan lang kita. Tapos pagdating nung ninang namin yan kanino bang bata yan, Johnson? Sabi ko yan, hoy, pamangkin namin. So hindi namin pinagmamalaki yan po si Sheikah. At hanggang ngayon ay kasama po namin dito at napakasipag na bata. Nasa pagdidisiplina ho, mga kapatid. At ang tamang pagdidisiplina, kung alam natin ang tamang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos. Pumasok po ang 21st century. Ang tahanan ay naging lugar na magulo, lugar ng awayan, lugar ng sisihan, lugar ng napakagulong tahanan. Sang-ayon po sa survey, mga kapatid, marami po ang mga naabuso, marami po ang mga pamilyang napariwara ang kanilang mga anak. Away dito, away doon. At mga bata ay maaga pa ay natututong magbisyo. Ang dahilan po, marami po ang mga magulang na ang kanila pong tahanan ay nasa kalsada na lang. Madaling araw, umaalis papuntang trabaho. Gabi na, umuuwi. Lalo na pagkapareho yung mag-asawa, sino ang maiiwan sa bata? Katulong. Masasabi ba natin ang ating tahanan ngayon ay ligtas na lugar katulad noon? Isang silungan, isang tanggulan? Ligtas ba ang panganib sa loob ng tahanan ngayon? Sa pamamagitan ng internet na nasa loob mismo ng tahanan, ang violence, ang immoralidad, sex at iba pang anyo ng kasamaan ay pumapasok na rin sa loob mismo ng ating kwarto, sa loob ng pamilya. Kaya kung titingnan ho natin, mga kapatid, ano ba ang pwede natin gawin? Isa lang ang dapat natin gawin. Balikan natin ang orihinal na paraan na ibinigay ng Diyos. Kahit na naglipa na ang immoralidad, ang internet at mga kasamaan dyan, kung merong itinuro ang Diyos na gabay sa atin at hindi tayo hihiwalay doon, mga kapatid, safe pa rin tayo. At ang ating tahanan ay magiging magandang halimbawa. Naniniwala ho ba tayo doon? Hindi po pwede yun na kung anong gusto natin yun na. Merong standard na binigay ang Diyos. Hindi yung pakiramdam ng mga tao. Alam niyan, daming mga tao ngayon. Alam naman ng Panginoon yun Maintindihan naman ako ng Panginoon Nakakarinig ng ganong katuwiran? Di ba si Cain at si Abel na napag-usapan natin? Siguro ganon din yung naisip ni Cain. Hindi maintindihan naman ng Panginoon yung gulay ihahandog ko. Kahit alam niya na ang instruction sa kanila, pag maghandog, may dugo, hayop dapat. Maintindihan ng Panginoon yan, gulay na lang. Nung hindi pinakinggan, masama ang loob. Maraming mga taong ganyan Lumalabag sa kagustuhan ng Diyos. Pag may hindi mangyari sa Kanya at hindi maganda ang nangyari sa Kanya, sisisihin ang Diyos. Marami po ba yan o wala? Marami? O yan, kayo may sabi niyan hindi ako. Marami po niyan, mga kapatid. Na-imagine yung nangyari kay Usa. Sino si Usa? Sino nakakakilala kay Usa? Taga-Kamiling yun. Si Usa po ay isa pong tagabantay ng Ark of the Covenant, kaban ng tipan. Ang kanyang trabaho ay bantayan ng kaban ng tipan. Sa bansang Israel, walang pwedeng humawak sa Ark of the Covenant, yung kinalalagyan ng 10 Commandments. Pag humawak ka na hindi ka saserdote, hindi ka priest, mamamatay ka. Alam ni Usa yon. Ang kanyang papel ay bantayan lang yon. Gwardya lang siya. Kaya lang nung ilipat na yung Ark of the Covenant, kasi nililipat yan nililipat-lipat yan. Habang hila-hila ng mga karitila yan, ng mga baka, ay gwardya pa rin si Usa, nandun sa tabi ng nakapatong na Ark of the Covenant, ay natalisod yung baka. Parang babagsak yung kaban ng tipan. Ang ginawa ni Usa, dahil siya ang gwardya, pero alam niyang bawal humawak, hinawakan niya yung kaban ng tipan para hindi bumagsak. Ano nangyari sa kanya? Patay si Usa. Sasabihin siguro natin, bakit naman ang sama namang nangyari sa kanya? Panginoon, ba't ganun? Ang ganda ng malasakit niya. Gusto niyang huwag mapahamak at huwag bumagsak ang kaban ng tipan kasi masisira. Banal yun.
Pero ba't siya pinatay ng Panginoon? Ang sinabi ng Diyos, hindi pwedeng baguhin ng tao. Kung ano ang alam natin, huwag na natin pangunahin ang Diyos. Pag pinangunahan natin siya, para na tayo ang ginawa nating Diyos, ang ating mga sarili. Maraming mga tao hindi maintindihan ngayon yan. Kung pag-aaralan natin kung gaano, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero hindi niya babaguhin ang anumang utos na lumabas sa kanyang bibig at anumang utos na iginuhit ng kanyang mga kamay. Yan ang dapat ho nating tandaan, mga kapatid. Ang sabi ng aklat ng Kawikaan 28:26, siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang, ngunit ang lumakad na may kapantasan ay maliligtas. Kaya nga ang Diyos ay hindi nagkulang. Nagbigay po siya ng kanyang batas at mga kautusan sa kanyang bayan. Noong ang bayan ay naalipin sa Ehipto, sinakop ang bansang Israel ng kaharian ng Ehipto. Naalipin po sila ng matagal daang mga taon. Ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanila na nakapunla sa kanilang isip at puso. Alam nyo, sa umpisa pa lang ay meron ang batas at kautusan ng Diyos ay nakasulat sa isip at puso ng kanyang mga bayan. Sa umpisa pa lang, mga kapatid. Bakit? Si Joseph, kailan si Joseph? Si Jose, yung inaakit ng asawa ni Potiphar. Sabi ni Jose, hindi ko magagawa ang isang malaking kasalanan sa aking hari. Ayaw niyang kalunyain. Ayaw niyang sipingan ang asawa ng may asawa. Pero kung babasahin mo, from Genesis, wala kang mababasa na inutusan si Joseph na huwag kang mangangalunya. Si Cain, nung mapatay niya si Abel, ano po ang ginawa? Pinalayas po siya. Hindi siya nagreklamo. Hindi sinabi ni Cain, wala naman kang sinabing bawal pumatay. So ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay nakapunla sa isip at puso ng mga tao. Ang problema, naalipin po sila. Naalipin sila sa Ehipto ng ilang daang taon. Ang kautusan na alam nila, yung iba namatay na, yung iba doon ay pinanganak, hindi na ho nila alam yon. Kaya nga ang Diyos ay gumawa ng kautusan, isinulat niya sa tapyas ng bato. Kung titingnan ho natin kung paano po nabuo ang kautusan niyan, tingnan po ninyo, ang pagkagawa sa 10 utos ay hindi ho ito magic. Ang daliri po ng Diyos ang sumulat sa mga 10 utos sa 2 tapyas ng bato. Espesyal ang pagkagawa sa 10 kautusan ito, mga kapatid at mga kaibigan. At ang nilalaman ho nito ay yung tinatawag pong 10 utos na pinagawa ng Diyos si Moises ng kaban, nalagyan ng 2 tapyas ng bato. At alam po ba ninyo, pagbalik ni Moises sa kanyang bayan, nang ito ay palayain na sa pagkaalipin, ay pagbalik niya, naku po, nagtayo na ng Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Gumawa na po tinunaw na kanila ang kanilang mga ginto at gumawa ng larawan ng guya. Sa inis ni Moises ay ibinagsak niya yung 10 Commandments at ito'y nabasag. Pero hindi ho pumayag ang Diyos na yung kanyang ikinautos doon ay hindi makarating sa kanyang bayan. Muli pong sumulat ang Diyos ng 10 utos. Ibig sabihin, mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya ito po ay dinala at naging gabay ng bansang Israel. Bakit 2 tapyas ng bato? Sapagkat ito po ay naglalaman ng 2 uri ng pagkautusan. Una, pag-ibig sa Diyos, at pangalawa ay pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya 2 tapyas. Hindi ho totoo yung sinasabi ng iba na sa bagong tipan ay 2 na lang. Mali. Sa lumang tipan ay 2 na talaga yon. Ang maunang mga utos ay pag-ibig sa Diyos at ang 2 tapyas ng bato ay may kinalaman naman sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Mula pa sa Old Testament kay Jeremias at hanggang sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, ay ayaw ng Diyos na makikialam tayo sa kautusan na binigay ng Diyos. Huwag nating babaguhin ito. Ating papasadahan saglit ang nilalaman ng 10 utos. Sabi po dyan sa Kapitulo 20 ng Exodus, ako ang Panginoon mong Diyos
na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ang 10 utos, pinalaya muna sila bago ibinigay. In short, ang kautusan ay kautusan ng kalayaan dahil hindi nila ito masusunod dahil alipin sila, nakalimutan na nila, kaya kailangan isulat ng Diyos sa tapyas ng bato, ipailala sa kanila na ito ang mga utos na inyong nakalimutan. Kaya sabi po dyan, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sabi po ng ibang mga mananampalataya, wala nang 10 utos. Paano itong utos na to? Pwede na magkaroon ng ibang Diyos. Di tama yung mga iba-ibang mga relihiyon. Ang bansang Ehipto ay napakaraming kinikilalang ibang mga Diyos na hindi naman tunay na Diyos. Kaya sa paglabas niya, yun ang gustong burahin kaagad ng Panginoon sa isipan ng mga Israelita na naalipin sa Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang gusto ng Panginoon, siya lang ang dapat nating paglingkuran. Kung papaanong ang matinong asawa ay ayaw niya na ang kanyang asawa ay mayroong ibang minamahal, ganon din ho ang Diyos. Siya ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw niya na may iba tayong pinaglilingkuran sapagkat alam naman ng Diyos na kung may iba tayong paglilingkuran Diyos, hindi yun ang makapagliligtas at hindi yun ang Creator. Yan po ang unang utos. At ang pangalawang utos ay, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan na magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kung ipagpapalit natin ang Diyos na makapangyarihan sa mga Diyos-Diyosang ginawa lamang, mga ribulto, mga inukit, mga larawan, ang laking insulto sa Diyos yun. Kaya ang sabi niya, ang parusa sa ganong lumalabag sa ganon ay hanggang 4th generation. Apo, paano ba? Nagkaanak ka, nanganak yung apo mo, 2nd generation. Yung apo mo, nagkaanak, 3rd. At ang hanggang 4th generation ang epekto. Matinding parusa talaga ang aabutin. Kasi ang laking insulto nga naman yun, mga kapatid. Kung meron po sa atin na naniniwala pa sa mga larawang yan, ay alalahanin natin ang utos ng Diyos. Pag tayo po ay meron yan, tayo po ay yumuyukod dyan, hanggang apo sa talampakan, kung mayroon pang apo na higit pa sa talampakan ng apo mo, tapos ay aabutin ang parusa dahil galit ang Diyos, ay ngayon pa lang, tigilan na natin yon, mga kapatid. Sino ho ba talaga ang Diyos na ating dadalanginan? Pag tayo po ay nanalangin, wag na sa kung sino-sino mga santo at santito. 1:23 ng Roma. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tama ang sinabi ni Pablo, ang mga tao sa halip na sambahin ang Creator, yung nilikha lamang ang sinasamba. Mga kapatid, hindi ho yan makakapagligtas sa atin. Bawal yan. Ayaw ng Diyos niyan. Kaya nga nagtataka ako dito sa ibang mga protestante. Wala na 10 utos. Tanungin niyo yung mga ibang mga relihiyon. Wala na daw 10 utos. At ang pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi natin maintindihan gaano to ngayon Pero sa kaisipan at mentalidad ng mga Hudyo na bayan ng Diyos at ng mga alagad, alam na alam nila kung gaano kahalaga ang salitang huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alam po ba niyo yung mga manuscript, yung mga lumang manuskrito? Pag sinabi pong manuscript, ito yung inililipat ng mga scribe, yung unang sulat nila, wala namang computer noon wala namang printing press noon So manumano nila nilagay. Ang sinusulatan nila mabubulok. Bago pa mabulok yan, ililipat nila sa mga bagong susulatan nila para hindi Kaya manumano, ang tawag doon ay mga manuscript.
At alam niyo po, pag pinag-aralan ho natin yon, sa tuwing isusulat ng mga scribe yung pangalan ng Diyos, ay katakot-takot na munang pagsisisi ang gagawin nila. Hihingi sila ng tawad. Talagang sasaliksikin lang ang sarili nila kung baka may itinatago silang kasalanan. Isusulat lang nila ang pangalan ng Diyos, na kung tawagin sa Hebrew ay tetragrammaton. Tetragrammaton, 4 na titik sa wikang Hebreo. Hindi ho nila ginagyan po ng vowel. Kasi pagka nilagyan nila, mapupronounce ito, baka magamit nila sa mali. Kaya ginawa ho nila, puro consonant, hindi mabigkas. Later on, ay nilagyan na po nila ng vowel sound. Kaya may mga ibang nagdasalin na sa halip na ilagay po nila yung YHWH, ang nilalagay nila ay Lord. May mga translation po tayo ngayon ng mga Biblia, English translation, nakalagay doon, Lord, Panginoon. Pero tingnan mo sa original na Hebreo, YHWH, or kaya Yahweh, o kaya ay Jehovah. Nag-iingat sila na magamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero ngayon, kung tayo po ay hindi natin alam to, kung saan-saan natin ginagamit ang pangalan ng Diyos, madulas lang, in Jesus' name, nadulas sa balat ng saging, isinigaw ang pangalan, nakaapak ng dumi, yun din ang isisigaw. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yan kung saan-saan inilalagay. Hindi nga dapat yan nilalagay sa mga simbahan eh. Hindi nga yan dapat ginagawang title ng pagpapatayo ng relihiyon. Kung naintindihan lang natin yung diwa nun, hindi dapat yan ipaparehistro mo sa Security and Exchange Commission. Iglesia ni YHWH, bawal yun kung paaralan natin yung diwa ng utos. Bakit? Halimbawa, tayo ngayon, ang pinangalan natin sa ating iglesia ay Iglesia ni YHWH, original na pangalan. Pagkatapos ay may nahuling nagnakaw na miyembro. Anong relihiyon mo? Sabi ng nag-iimbestiga, ako po'y Iglesia ni YHWH. Hindi ba nalapastangan mo ang pangalan ng Diyos? Dapat ang pag-iingat ay gano'n na lang. Bakit Seventh-day Adventist yung pinili natin? Dahil nag-iingat. Pwede naman natin gamitin ang pangalan, Iglesia ng Diyos. Nauna pa tayo sa mga Iglesia ng Diyos ngayon eh. Nauna pa tayo sa mga Iglesia ni Kristo na naglipa na ngayon. Pero ba't hindi natin ginamit? Alam natin ang pagpapahalaga sa utos ng Diyos, na yan ay gagamitin mo lamang sa pagkipag-usap sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, hindi sa kung ano-anong mga bagay. Yan po ang ibig sabihin ng huwag gagamitin o huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero ngayon, baliktad, marami pong mga samahan ngayon. Dapat babalikan natin ang original na pangalan. Hindi pa pwedeng tatawag ka sa Panginoon ay hindi mo babanggitin ang original at tamang pronunciation. Ang problema, sabi ng mga historian, walang nakakaalam sa tamang pronunciation. Kaya mayroong mga secret name believer ngayon, secret name movement, Iglesia ni YHWH, Iglesia ni Yeshua, o kaya Assembly of Yahweh, nag-aaway-away na sila. Pari-pariho ang kanilang paniniwala na dapat babanggitin ang pangalan ng Diyos. Ang problema, iba-iba naman yung pangalan. Yeshua, Yahuwah, YHWH, o kaya ano ba? Yahweh naman yung iba. Yung iba naman, Jehovah. Debate sila eh. Ang gusto ng Diyos, ingatan natin yan. Kaya yung ibang mga nagsulat ng Biblia, mas gusto nila, Lord, alam naman ng Diyos yan. Father, di man ang manalangin ang Panginoon. Pag nanalangin kayo, sabihin nyo, Ama namin. Safe pa yon kasi alam naman ng Diyos na siya ang tinatawag mo. Alam naman na ng ating Ama. Mahalaga po ang pangalan ng Diyos. Dapat po natin ito pag-ingatan, mga kapatid. At ang sumunod, ika-4 na utos, sabi po dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilid. Isa po itong utos na ito, nakasama sa utos na may kinalaman sa Diyos. Tandaan niyo yung una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Puro ito relasyon sa Kanya. Ang pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit? Sa araw na yon, ito'y gagawin mo para sambahin ang ating Panginoon, para pasalamatan siya sa Kanyang kabutihan sa atin at pasalamatan sa mga pagpapalang atin nanggap at sa buhay natin. Itong 4 na utos na ito ay may kinalaman sa Diyos. Ang problema ngayon sa maraming mananampalataya, ang 3 na lang na utos sa unang tapyas ng bato ang pinipili. Payag sila.
Ang unang utos, ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tanggap nila yan. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Tanggap nila yan. Huwag mabanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tanggap nila yan. Alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangin. Wala na yan. Nakaka-relate kayo? Binawasan na kaagad yung unang tapyas ng bato eh. Sabi nga, huwag dadagdag, huwag babawas. Wala na yan. Noon lang yan. Hindi nila intindihan na kumpleto dapat yun. Ang araw ng Sabat, ito ang araw na ilalaan mo doon sa Diyos. Ang utos na ito ay hindi para sa kapwa mo, kundi relasyon mo sa Diyos. Kaya lang pare-pareho tayo na nagsumasamba sa Diyos. Gawin natin sa araw na yon, yun ang ating connection at ang ating pong pakikipag-ugnay sa Kanya. Yun ang itinalaga niyang araw. At ito ang dahilan kung bakit marami ngayon ang nagsasabi, wala nang 10 utos. Pero pag inisa-isa mo ang 10 utos, tanggap naman niya. Ang ika-4 na utos lang yung araw na Sabat ang ayaw. Bakit? Ay magiging Sabadista. Kung ang utos na yan ay ginawang linggo, sigurado, lahat magtuturo, may 10 utos pa. Nagkataon lang Sabado eh. Kaya ang sabi na lang mga pastor, wala nang 10 utos. Bakit? Sabado. Pastor, nasa Biblia. Oo nga, huwag kang maingay. Kaso lang, ang daming may pasok ng Sabado, linggo lang sila may day off, mababawasan yung offering. Yun naman pala eh. Yun ang magagawa eh. May mga pasok ng Sabado, alam mo naman yung gobyerno natin ngayon, mas marami. Yung linggo na lang tayo. Maintindihan naman ng Diyos yan. Parang yung isipan ni Cain at ni Usa. Patay tuloy. Ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, huwag nating babaguhin. Yun na yun. So natapos ho yung unang tapyas ng bato. Pakinggan nyo ang ika-5 utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Saang relasyon na ito? Sa Diyos pa ba? Sa kapwa-tao na yan. Unang-una, sa iyong pinakamalapit sa buhay. Magulang, ama at ina. May kadebate ako, si Pastor Marvin Bagabaldo, nagipagdebate sa akin. Dapat ba bang sundin ang 10 utos? Ako siyempre, oo, siya hindi na. Cross-examination. Tinanong ko, Pastor, sabi mo wala ng 10 utos, okay lang lapastanganin ka ng anak mo? Maiipit siya pag sinabi niyang hindi. Ay, di, naniwala ka may 10 utos. Sabi na lang niya, okay lang. O, kita mo na. Okay lang salbahiin siya ng... maiipit sa debate eh. Pero bandang huli, tinanong ko, huwag ka magnanakaw. Nagnanakaw ka ba? Hindi. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon. Sumang-ayon na. Huwag kang mangangalo niya. Lahat na yung sinang-ayunan. Nagalit yung asawa niya. Inaway siya. Nasa YouTube kaya yun. Pinagalitan siya ng asawa niya. Bakit sang-ayon ng sang-ayon? Tutulong nga tayo. Mawiwindang talaga mga kapatid. Hindi natin tatanggapin ang kautusan ng Diyos eh. Gagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Igalang mo ang iyong ama at ang ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Bakit ganon? Bakit pag iginalang ang ama at ina ay tatagal daw, hahaba ang buhay? Ang salitang paggalang sa ama at ina, mga kapatid, ay mas malalim na kahulugan. Kapag ka ang bata, maliit pa, hanggang sa kanyang pag-matured, pag edad ng 18 hanggang 20, ang responsibilidad nasa magulang. Igagayad mo yan. Pero pag iyan ay may edad na, mababaliktad na yan. Ang magulang patanda na, ikaw namang anak ang aalaga sa kanya. Yun ho ang ibig sabihin ng paggalang. Huwag mong tatalikuran ano ito dito? Yung responsibilidad mo sa magulang mo pag iyan ay patanda na. Bakit sinabing upang humabang yung buhay? Sa panahon noon ay ang lumapastangan sa kanyang mga magulang. Pag nakita mong sinalbahin ng isang anak ang magulang, ora mismo nakita mo, batuhin mo kaagad. Nasa batas nila yon, patay kaagad yung anak na yon. Hindi hahaba ang buhay. Kasi ikaw na nakakita na salbahe yung anak, pwede mo siyang patayan, hindi kasi singilin ng kasi nasa batas yon. Bakit yung story of ng prodigal son, yung alibughang anak? Kung babasahin natin yung kwento, ang anak na bunso ay naglagalag.
Nung ma-realize niya na mali ang ginawa niya, nagpanukala siyang bumalik sa kanyang tahanan. Ang magulang, habang nakatingin sa malayo, sabi ng kwento, hindi hinintay yung kanyang alibughang anak na pumasok sa pinto ng kanyang bahay. Ang sabi ng kwento ay sinubulubong niya sa daan, may daladalang balabal at binalot ang kanyang anak na alibugha. Bakit? Pag may nakakita doon sa anak, bumalik na tong salbahing ito na mga kapitbahay nung hari na yon. Hindi aabot sa pinto yon, patay yun. Yan ang pag-aaral na tinatawag po nating kultura at biblical hermeneutics, mga kapatid. Paghihimay-himay na mga nangyayari at mga istorya sa banal na kasulatan. So ngayon, hindi natin naintindihan yan. Ang dami nakakalungkot, ang dami ngayon. Wala na yung utos na yan. Tuloy, ang gulo-gulo ng mundo. Huwag kang papatay. Yan ba? Wala na. Yung mga nangangaral ngayon, wala na yung utos na yan. 10 utos, lipas na yan. Eh sabi dyan, huwag kang papatay. Nandyan pa yan, mga kapatid. Hindi tayo pinaipaisip ng mabuti. Hindi natin na-analyze ang kahalagahan ng utos na ito. Ang ibig pong sabihin ng salitang huwag kang papatay ay hindi lang basta utos na negatibo, na puro huwag, kundi ito'y pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hayop nga, pinapahalagahan natin eh. Di ba? Pag may alaga tayong hayop, ayaw natin nagugutuman, ayaw natin na hindi naaalagaan. Tao pa kaya? Ang ibig sabihin na huwag kang papatay ay hindi lang basta't hindi ka papatay. Mahalin mo ang iyong kapwa mo. Kung may nangangailangan ng tulong, tumulong ka. Magbigay ka ng buhay. Mag-donate ka ng dugo kung may nangangailangan. Yan ang positive side ng huwag kang papatay. Kaya hindi pwede nga sabihin, wala naman akong napatay, kaya wala akong kasalanan. Wala kang napatay, pipuro pabaya ka, wala kang pakialam sa kayong kapwa, nagkakasala pa rin tayo sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang isang bagay na hindi mo ginawa sa iyong kapwa ay hindi nyo ginawa sa akin. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang talaga natin naiintindihan ng 10 utos, kaya takwil tayo ng takwil, mga kapatid. Huwag kang mangangalunya, 7 utos. Biro mo, sasabihin nila, wala na ito, ligawan ko kaya asawa mo. Kung bata pa, maganda, payag. Kaya ngayon mga pastor na mga born again at iba pang mga nagsasabing wala na 10 utos, pagka kayo ay mayroong anak na ginahasa o kaya ni-rape o kinabit ng iba na may asawa, huwag kayong magagalit. Turo niya yun eh. Ba't ka magrereklamo? Bakit ba? Oh, huwag kang papatay. Wala na 10 utos. Sabi doon, huwag kang magnanakaw. Nakalagay din po yun eh. Oh. Pag ninakawan ka, huwag mong papahuli yung magnanakaw. Ikaw may paniniwala. Wala na yung utos na yun eh. Hindi lang talaga natin naiintindihan. Yung ibig sabihin na huwag kang mangangalunya, mga kapatid, ay pinapanatili ng utos na ito na maging tapat tayo sa ating asawa. Hindi lang basta huwag kang mangangalunya. Ang utos na ito ay nagsasabi sa atin, maging tapat ka sa iyong asawa. Huwag kang makikialam ng asawa ng iba. Huwag mong kukunin ang cellphone number ng asawa ng kaibigan mo. Huwag mong itatanong yung Facebook account niya, yung Twitter o kung ano pa, kasi may kasunod na nun. Prevention po yun, mga kapatid. Pero hindi ho naiintindihan ng marami ngayon yan. Huwag kang magnanakaw. Ayan ang ikawalong utos. Ano kaya lahat ng relihiyon? Unang-una na ang Katoliko na napakarami. Lahat ng born again, lahat ng protestante, magturo na may 10 utos. Ay naku, ang laking tulong sa gobyerno. Naniwala ba kayo doon? Kaya itong mga nangangaral ngayon, na wala na yung 10 utos, pampadagdag lang ito ng kaguluhan ngayon. Sana nababawasan yung mga magnanakaw, mga kriminal. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Pero totoo, mga kapatid. Totoo yun. Ang ibig sabihin na huwag kang magnanakaw ay hindi lang basta ikaw ang hindi dapat magnakaw, kundi ang utos nito ay proteksyon sa iyong pag-aari. Tingnan nyo yan. Hindi lang utos ito sa iyo eh. Kundi pinoproteksyonan ng utos na ito
na huwag kang pagnakawan ng iba. Ang kaso, ang iniisip ng iba, hindi ako pwedeng magnakaw. Yung iba nagnakaw, ikaw yung nakawan. So dapat talaga ipalaganap ang utos na to. Meron pang nangangaral sa TV. Walaan niya yan, may kanya-kanyang utos. Bakit anya? Ang utos doon sa panahon ni Noe, gumawa ka ng daong, gagawa ka rin ba ng daong? Hindi niya alam paano mag-analyze ng utos na pangkalahatan at utos na personal. Dahil ayaw doon sa Sabat eh. Alam nyo yung, lagi kong nababanggit ito, pasintabi ho, lagi po namin nababanggit yung Japan. Namasyal po kami sa isang lugar, sa Japan. Ako ho yan, may tinuturo ho akong iPhone. Maganda, pasyalan po yan, false na napakaganda. Abay, may naiwang cellphone. Wala man lang kumukuha. Nagpa-picture nga ako, tinuturo ko yung cellphone. Wala ho talaga. Kahit maglakad ka doon ng bukas ang zipper ng bag mo na mayroong mamahaling cellphone at pera, wala hong gagalaw. Napakadisiplinado ng mga tao doon. Pag mayroon po mga nanakawan doon, ang sabi pa po nila, kung hindi yun Pilipino, Brazilian. Hindi mga Japanese. Pero kung Pilipino man yun, sigurado hindi Seventh-day Adventist yun. Kasi tinuturo natin eh. Mga Pilipino na hindi nagtuturo ng 10 utos, yun. Kaya ang utos na yan ay proteksyon sa ating mga pag-aari, mga kapatid. Hindi lang natin naintindihan. At ang pang-siyam na utos ay, huwag kang magbibintang. Huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag tayong magkikwento ng hindi natin sigurado o kaya magtitestify tayo na alam naman natin sinungaling yung ating pinagtitistiguhan. At huwag ho tayong magbibintang sa ating kapwa na hindi na tayo sigurado. Ninakaw ng aming kapitbahay yung ganito. Hindi mo nga nakakita eh. Nahusgahan na. So hindi po pwede yun. At ang panghuling utos, huwag kang mag-iimbot. Ano yung ibig sabihin huwag kang mag-iimbot? Huwag mong iimbutin ang iyong asawa ng iyong kapwa, yung bahay ng iyong kapwa, yung ari-arian ng iyong kapwa. Kamag-anak siya na huwag kang magnanakaw. Pero ang pag-iimbot ay isang legal na pagnanakaw. Ano yung ibig sabihin nun? Ang isang uri ng pag-iimbot tulad ng sugal. Gusto mong makuha yung pera ng iba na hindi ka ipapakulong. Subukan mong nakawin yung pera ng kapwa ng kaibigan mo o kaya kapitbahay mo. Kulong ka pag nahuli ka. Pero daanin nyo sa sugal, hindi ka makukulong, pero nakuha mo yung pag-aari niya. Yan isang uri ng pag-iimbot, mga kapatid. Pinag-iinteresa natin yung pag-aari ng iba sa isang legal na paraan. Ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay pundasyon ng kanyang trono. Sabi po sa Aklat ng Awit, 111, talatang 7 at 9, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Nangatatag magpakailan-kailanman, mangyayari sa katotohanan at katuwiran. Di ba sabi po ng talata ng Biblia, sinulat ng Diyos ang 10 utos sa magitan ng kanyang daliri. Ang sabi po dito, ang gawa ng kamay ng Diyos ay nangatatag magpakailan-kailanman. Kaya pag meron kayong narinig, wala na ho yan. Parang hindi siya nagbabasa ng Biblia. At minamali niya sinabi ng Diyos. Matatatag yan magpakailanman. Hindi natin yan pwedeng baguhin. Ang sabi po rito sa unang Juan 3:4, kung ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kung meron pong nagsasabing wala ng utos ngayon, dapat wala ng kasalanan. Bakit? Wala nang sasalangsangin eh. Pero hanggat nagkakasala pa tayo, ibig sabihin may utos tayong sinasalangsang sapagkat ang papel ng kautusan ay ipakilala ang ating kasalanan. At pagka nakilala natin ang ating kasalanan, ay lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang
kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sasabihin ng kautusan sa atin, nagkasala tayo. Anong gagawin natin? Wala namang magagawa ang kautusan sa atin, di yan makakapagligtas sa atin eh. Sasabihin ng kautusan, nagkasala tayo, lalapit tayo sa tagapagligtas na nagpapatawad ng kasalanan. Hindi yung kautusan ang nagligtas sa iyo, nagturo lang siya kung saan tayo lalapit. Nagpapakilala siya ng kasalanan. Kaya kung titingnan natin, kung babaguhin din lang ng Diyos ang kautusan, bakit pa namatay si Jesus para bayaran ang ating kasalanan? Kasi sabi ng iba, binago na ang kautusan. Ang kautusan ng Diyos ay walang hanggan. Ito ay basihan kung ano ang tama at mali. Nagpapakilala ng kasalanan at nagsasabi kung ano ang pananagutan natin sa Diyos. Sa paghatol, mga kapatid, gagamitin ng Diyos ang 10 utos. Kung tayo ay maliligtas o hindi. Tayo iniligtas sa biyaya, pero hahatulan tayo ayon sa kautusan. Hahatulan tayo aton sa ating ginawa. Dapat tandaan natin yon. We are saved by grace through faith, but we will be judged according to our deeds. Dapat hindi tayo malito doon. Hindi po ang kautusan tinuturo natin para maging paraan ng ating ikaliligtas. Mali. Ito lang ang magtutuwid sa ating buhay habang tayo'y iniligtas ng Panginoon at paano tayo mamubuhay bilang isang ligtas at Kristiyano. Sasabihin ng kautusan, ito ang dapat mong lakaran, ito ang dapat mong gawin. Pag nagkasala tayo, sabi ng kautusan, nagkasala ka, lumapit ka sa ating Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya, hindi ho mabisang paraan ngayon ang turuan mo ang bata na huwag manood ng marahas at malalaswang mga panuorin. Ang kailangan natin ituro ngayon sa bata ay ang tama at mali base sa kautusan ng Diyos. Sasabihin mo, huwag ka manood yan, malaswayan. Hindi sapat yun. Pero pag itipinunla natin, ang pundasyon ng bata, alam niya kung ano ang tama at mali. Alam niya, kahit hindi mo siya bantayan. Pag lumaki yan, pag pumunta sa school, alam niya kung ano ang ganyang gagawin. Kasi naturuan siya ng tama. Yung pundasyon niya ay tama. At ang pagkaalam ng mabuti at masama, ito yung tinatawag nating moral law. Ang kautusan ng Diyos ay daan tungo sa kalayaan at tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig ay umaakay sa pagsunod. Take note kayo naman, binanggit natin mga kapatid, ang 10 utos ay nauuwi lang sa isang salita, pag-ibig, pero nahahati sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung walang pag-ibig, hindi natin magagawang sumunod. Bakit napakabigat sa bata ang pakuhanin mo ng isang basong tubig kung hindi niya gusto? Pero paigibin mo ang bata ng isang balde, kahit maliit pa yan, masaya yan kung ikaw ay iginagalang ng bata. Kaya malaking bagay ho ang pagsunod, ay yung pag-ibig. Ito ang umaakay sa atin sa pagsunod. Ang sabi ng Panginoon, 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi ng iba, wala na yung 10 utos. Pag-ibig ni Kristo ang dapat. Bagong tipan na tayo eh. Tanungin natin ang ating Panginoon. Panginoong Jesus, tama ba na iba ang utos mo, ibang utos ng Ama? Ang sagot ng ating Panginoon, 5:19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Yung palang utos ng ating Panginoon, hindi niya kanyang sarili, utos pala ng Ama yon. Kaya nung mag-utos siya, hindi kanyang sarili po yon. Hindi po sila nagkakanya-kanya. Maraming relihiyon yon, pinag-aawa yung Ama at yung anak eh. Kaya may iglesia ng Ama, may iglesia ng anak. At pagtuturo pa, wala na tayo sa lumang tipan. Wala na sa 10 utos. Kautusan na ni Kristo. Sabi ni Kristo, hindi naman ako nagturo ng aking sarili, kundi yung nakita kong gawin ng Ama at iniutos niya sa akin. At sabi pa po niya, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin ang naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Kaya wag ho natin pagkakamalan na kanya-kanya ng utos yung Diyos Ama at Diyos Anak. Sa 8:28, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama.
Yung palang kanyang mga sinasabi, hindi kanyang pansarili, galing sa Ama. Kaya wag ho tayong magkakaroon ng doktrina, mga kapatid, mga kaibigan, na iba ang utos ni Kristo. Wala na tayo noon. Pag-awayin pa natin yung mag-ama. Ha? Una Juan 5:2-7, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na sa inyo'y buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. May nagtanong sa ating Panginoon, Panginoon, ano ba ang kailangan kong gawin para magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, 19:17, at sinabi niya sa kanila, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ang tanong, sinabi niya sa kanila, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Saan niya kinuha yon? Sa 10 utos. Kaya tama si Kristo, hindi ako nagsasalita ng aking sarili, kundi yung utos na inigot. Sabi naman ng iba, kulang yan eh. Kung ano yung binanggit ng Panginoon, yun din yung susundin ko. Ay wala dyan yung Sabat, sabi ng iba. Wala din yan yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko eh. Wala na rin ba yun? So mga nagpapalusot lang talaga ang marami po sa atin, mga kapatid. Hindi lang masunod. Sa bagay yan ay palatandaan, mga kapatid, na ang talagang sa Diyos ay magiging masunurin sa Kanya. Susunod ako sa Diyos hindi para maligtas, kundi dahil niligtas na ako. Yan ang ating dapat maging prinsipyo. Ang isang taong niligtas ay hindi lalabag, kundi susunod. Marami ngayon hindi mo maintindihan. Kung kailan naligtas, kung kailan naging mananampalataya, saka ituro ang wala ng kautusan. Di ba balik doon sa paglabag yung taong yon? Iisa lang talagang iniiwasan eh. Sabat lang talaga eh. Magiging Seventh-day Adventist eh. Kaya para manatili sa linggo, wala na 10 utos, ubusin na lang. Hindi niya alam, ang laking paglapastangan ng kanyang ginagawang pangangaral. Unang Juan 2:3-4, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pag mayroong sabi pala, kilala ko ang Diyos. Tanungin nyo, halimbawa mayroong kayong kakilala, nagre-relihiyon din, masaya din, masigla din. Kilala nyo po ang Diyos? Opo. Sumusunod ba kayo sa 10 utos? Ay, hindi na. Huwag nyo sabihin, sinungaling ka pala eh. Biblia ang may sabi. Huwag nyo mapapahiya. Sabi niya, alam ko na kung ano ka. Ano yun? Secret. Ganoon na lang. Basta sa inyo na lang yan. Sinungaling tong taong to eh. Akayin na lang natin sa aralan natin. Lahat ng, ito mag-experiment kayo, bukas na bukas din. Maghanap po ako ng mga relihiyon dyan sa palibot. Tanungin nyo, may 10 utos po ba kayo? Wala. Pag mayroon kayong nakitang nagtuturo na hindi Seventh-day Adventist, may 10 utos, bigyan ko kayo 1,000. Mangungutang ako kay pastor. Wala ko kayong makikita, Seventh-day Adventist lang. Pero tanong nyo, kilala nyo ang Diyos? Oo naman. Oo. Ikaw naman. Sabi siya, di sumusunod kayo 10 utos. Ay, hindi. Ganon yun. Ang sabi dyan, sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Sabi niya, ay Brother Johnson, sa biyaya na tayo, wala na yan. Tama, sa biyaya tayo, pero hindi totoong wala na yun. Bakit? Magkakontra ba ang utos at ang biyaya? Ang kautusan at biyaya ay hindi magkalaban. Paanong paraan? Ano ba ang papel ng kautusan? Sabi kanina, tagapagpakilala ng kasalanan. Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang tanging papel niya, sabihin sa iyo kung ano ang kasalanan at ano ang tama. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Ay anong lalabagin mo? Wala namang utos. Hindi ba? Sabi ni Pablo, 7:17 ng Roma, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mananakim. O di ba si Pablo tuwan-tuwa sa kautusan eh? Yung iba ayaw. Iba sila sa paniniwala ni Pablo. Baliwanag, ang tungkulin ng kautusan, tagapagpakilala ng kasalanan. Ano ang tungkulin ng biyaya? 2:8 at 9 ng Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri.
Ito ang statement ng Seventh-day Adventist. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa anumang gawa ng kautusan. Kaya lang ang kautusan sasabihin niya sa iyo, nagkasala ka. Anong gagawin na pag sinabi ng kautusan, nagkasala ka? Luluhod tayo sa kautusan, hingi tayo ng tawad. Malay naman yan. Doon sa nagbigay ng kautusan, doon tayo hihingi ng tawad. Siya ang magpapatawad sa atin. Siya ang magliligtas sa atin. Biyaya ho yun. Bakit biyaya? Ibig sabihin, grace, libre. Ano ang nilalaman ng mga libre na yon, ng biyaya? Habag ng Diyos, kapatawaran, pagpapatawad, kapangyarihan, pag-ibig. Ano bang pagkakaiba ng kapatawaran at pagpapatawad? Ang kapatawaran, nandyan na yan. Pero pag hindi ka hihingi ng tawad, patatawarin ka? Dahil mayroong kapatawaran na ibinigay ang Diyos, libre yan, hihingi ka ng tawad. Kasi kung mayroon mang kasalanang hindi ipatatawad, ito yung kasalanang hindi hinihingi ng tawad. Kailangan natin sabihin sa Diyos. Kailangan natin lumayo sa mga kasalanan na yan. So ang tanong, inilalayo ba tayo ng biyaya sa kautusan? Pinaglalaban ito ng marami ngayon. Hindi. Sabi ni Pablo, 3:31, niwawalan na kaya nating kabuluhan ang kautusan sa bagitan ng pananampalataya. Ang po sabi niya, huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Tahimik ka. Naiintindihan ba natin mga kapatid? Ba mga nakakatingin lang kayo sa akin, wala naman kayong naiintindihan. Naiintindihan ba natin? Amen? Yun pala, naiintindihan naman pala mga kapatid. Maraming salamat. So, marami ang hindi nauunawaan ang tungkol sa bagay na ito. Kaya nga kami po, bilang mga mangangaral, bilang mga evangelist, lagi po naming isinisigaw, kahit saang lugar kami makarating, basta sasabihin natin ito, sapagkat sa ating panahon, marami ang nagtuturo, pero hindi kumplito, kulang-kulang. Sabi pa nga ng iba, hindi ka, nasa sumpa ka, pagka sumunod ka sa utusan, abay pambihira naman. Anong klaseng Diyos yan? Yung sumunod ang sinumpa, yung lumabag, hindi. Ay, ang dami natin maririnig yan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan kasi susumpay na nasa ilalim ng kautusan. Sino kaya yung sinusumpa? Yung lumabag o yung sumusunod? Saan ka nakakita ng Diyos nagbigay ng utos? Pag sumunod ka, sumpa ka. Meron bang ganon? Kulang sa analysis, mga kapatid. Bakit sinasabing susumpain ka sa ilalim ng kautusan? Pag nasa ilalim ka ng kautusan, lumuwag ka. Kaya hahatulan ka ayon sa nasusulat sa kautusan. Kaya masusumpa ka. Hindi ho yung sumusunod ang masusumpa, yung lumalabag. Kaya nga sabi po dito, anong ibig sabihin ni Pablo pag sinabi niyang nasa ilalim ng kautusan? Ang sagot, 6:14. Ano nga, nangagkakasala baga tayo dahil sa tayo ay nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Yung salitang under the law, para sa kanya ito isang paraan ng kaligtasan. Nasa ilalim ka ng sumpa ng kautusan kasi lumabag ka. Yun po yun. Kaya nasa ilalim ka ng kautusan. Ano naman ang ibig sabihin ng nasa ilalim ng biyaya? Ang nasa ilalim ng biyaya ay ang taong pinatawad dahil sumampalataya kay Jesus. Ang nasa ilalim ng biyaya ay mga taong pinatawad dahil sinamampalataya kay Jesus, hindi dahil sa anumang ginawa ho natin. Dapat malinaw ito mga kapatid, tayo po ay sumusunod dito sa mga kautosang ipinangaral ho namin sa inyo para maligtas. Hindi. Pagkatapos natin tanggapin ng Panginoon, maligtas tayo sa biyaya, itinuturo lang kung anong uri ng pamumuhay ang dapat po natin pagkatapos na tayo ay tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang kautusan ay naghahayag kung ano ang ating kailangan. Sabi sa Hebreo 8:10, sapagkat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanyang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kung ayaw na ng Diyos na sundin ang kanyang kautusan, ba't niya isusulat sa puso at isip? Bakit sinabing isusulat sa puso at isip? Deuteronomio 30:14, kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, upang iyong magawa. Yung pala kaya pala sinulat ng Diyos sa isip at sa puso.
Yung iba ngayon, nakipagtipan ng panibago, nakipagtipan na ng panibago, wala na yan. Sinulat sa puso, sa isip. Parang sinabi niya, wala siyang puso at isip. Ayaw niya doon sinulat yung kautusan May tunay na bayan ng Diyos. Sila ang mga taong nakasulat sa kanilang mga puso ang kautusan ng Diyos. Tingnan po ninyo. 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang tinutukoy po dito sa Apokalipsis, ito yung mga bayan ng Diyos na ililigtas. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Hindi ho ang idideklara ng Diyos sa pamagitan ni Juan, yung mga ayaw sumunod sa utos, kundi sa biyaya na lang. Wala ho tayong mababasa din sa Apokalipsis. Pangitain yan ho doon sa mga taong maliligtas. Wala pong talata sa Apokalipsis, narito ang mga taong hindi naniwala sa kautusan, tumanggap ng biyaya. Walang ganun. Manapang mababasa natin, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kasi hahatulan tayo sa ating araw-araw na ginagawa at itutuwid lang po tayo mga kapatid ng ating gawain kung alam natin ang manual, yung batas na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga tao. Sa history, pag pinag-aralan po natin mga kapatid, ang 10 Commandments, yung Ark of the Covenant, hindi na makita kung saan napunta. Kasi ang bayan ng Diyos, palipat-lipat, nabibihag ng ibang bansa, pero pag nabihag sila, dala-dala po nila yung kaban ng tipan. Pero sa buong istorya, hindi malukit kung nasaan po yung Ark of the Covenant. Pero ang Diyos tiniyak kung nasaan siya. Sabi sa Apokalipsis 11:19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Biro mo? Sasabihin natin wala na yan. Sinave nga ng Diyos yan Dinala nga dun sa langit para ma-preserve. Kasi ang kautusan ng Diyos, yung 10 utos, ito po ay character ng Diyos. Likas ng Diyos. Lilinawin ko lang po mga kapatid, hindi ho 10 lang ang sinusunod at hindi lang po 10 lang ang dapat natin sundin. Idinidiin lang po natin ang 10 utos kasi ito yung tinutulog ng maraming mga mangangaral ngayon. Pero hindi lang ho 10 ang utos ng Diyos. Marami pa po mga utos na wala dyan. Dapat po nating sundin. So mga kapatid, mga kaibigan, nawa ang mga katotohanan ito na sinisira ng maraming mga mananampalataya ngayon, nawa ay manatili sa ating puso at isip. Kung paanong isinulat ng Diyos sa isipan ng kanyang mga lingkod at sa puso ay isinulat ng kautusan ito, nawa po ang mga aral at mga mensaheng ito ay manatili sa ating isip at manatili sa ating mga puso sapagkat ito ang magiging gabay natin habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon.